Sinisikap ng Memphis Grizzlies na ilagay sa rearview mirror ang kanilang nakakabigo na pinsalang-pinsala sa panahon ng 2023-24. At kung ano ang mas mahusay na paraan upang gawin ito kaysa sa pagbabalik ng star point guard na si Ja Morant sa mga kontrol ng opensa. Ngunit ang pagbabalik ni Morant ay hindi lamang ang dahilan ng pananabik para sa mga tagahanga ng Grizzlies. Makukuha rin nila ang mga serbisyo ng 2024 Naismith College Basketball Player of the Year na si Zach Edey na maaaring maging kanilang starting center para sa paparating na season. Nakita ng mga tagahanga ang hinaharap na 1-5 pick and roll na pagpe-pair matapos mag-post si Morant ng larawan at video ng kanyang sarili na nag-eehersisyo kasama si Edey sa mga pasilidad ng basketball ng Southern Methodist University. Ang dalawa ay lumitaw na nakikibahagi sa ilang kapaki-pakinabang na pag-uusap na magiging mahusay para sa kung paano sila kumonekta sa sahig bilang mga backbones ng Grizzlies lineup. Sa pamamagitan ng opisyal na Instagram account ni Ja Morant, tulad ng iniulat ni Michael Cole ng Memphis Commercial Appeal, ang pag-eehersisyo na ito ay isinagawa ng ama ng Grizzlies star, si T, kasama ang mga trainer na sina Trey Draper at Jonathan Thomas. Ayon kay Cole, si Draper ay may kasaysayan kasama si Edey kung saan ang dating ay isang assistant coach sa IMG Academy habang ang huli ay naglaro sa team. Naghahanda ang Grizzlies para sa isang bounce back 2024-25 na campaign. Walang alinlangan na ang 2023-24 season ay isang nawala para sa Grizzlies. Nawalan sila ng napakaraming pangunahing player dahil sa mga pinsala kung saan si Ja Morant ang pinakakapansin-pansing nawawala sa isang bahagi ng season matapos magdusa ng malubhang injury sa balikat ilang sandali matapos bumalik mula sa 25-game suspension upang simulan ang season. Maaring mahirap makita kung gaano kalaki ang epekto ng isang player na si Morant lalo na pagkatapos ng 1.5 year na nakalipas dahil sa kanyang mga problema sa mga baril at iba pang mga issue sa labas ng korte, ngunit siya ay 25-year-old pa lamang at malapit na siyang pumasok sa prime ng kanyang career. Siya ay isang athletic marvel at isa sa mga pinakamahusay na floor racer sa association. Sa kanyang kakayahang maglagay ng pressure sa rim na nagpapatingkad sa kanyang kakayahang iset up ang kanyang mga kasamahan sa team. Ngunit inaasahang babalik si Morant sa superstar form, lalo na kung talagang inilagay niya ang kanyang mga problema sa labas ng korte sa rearview mirror. Samantala, nananatiling medyo malabo ang starting center picture ng Grizzlies. Hindi masyadong malinaw kung sino ang kukuha ng mantle ng panimulang 5 para sa Memphis, ngunit dahil sa puhunan kay Zach Edey, lohikal lamang para sa kanya na makakuha ng isang lehitimong shot. Si Edey ay nagbubukas ng mga mata sa buong Summer League at ngayon, ang pakikipagsosyo kay Morant ay nakakatulong sa kanya na maabot ang bilis ng laro. Gayunpaman, oras lamang ang magsasabi kung magagawa niyang maabot ang mga inaasahan bilang ika-9 na pangkalahatang pagpili ng 2024 NBA Draft. Sa ibang balita naman mga kaibigan, iniulat na si Stephen Curry ay nag-file upang i-trademark ang pariralang night-night sa United States at Europe marahil upang magbenta ng paninda. Dahil sa balitang binasag ni Josh Gerben, maaaring ibenta ni Curry ang kaparehong hoodie na nakita niyang suot sa isang after party pagkatapos ng pagkapanalo ng gintong medalya ng Team USA sa 2024 Paris Olympics. Ginawa ni Curry ang night-night gesture sa Paris matapos gumawa ng clutch shot laban sa France sa gold medal game ng 2024 Olympics. Iyon ang paraan niya para patahimikin ang maingay na French crowd na umaasa sa kanilang team at i-close ang agwat laban sa Team USA. Hindi na kailangang sabihin, ito ay lubos na epektibo. Ginamit ni Curry ang night-night na galaw at catchphrase sa mga nakalipas na taon dahil nagsagawa siya ng ilang mahimalang pagtatanghal sa mga hindi magandang kapaligiran. Ang kilos ay ang kanyang paraan upang makipag-ugnayan at isara ang mga masasamang tagahanga at kritiko sa arena at ilagay ang kanyang personal na selyo sa laro. Hindi lang si Stephen Curry ang player na gumamit ng linyang ito sa mga sitwasyong may mataas na profile. Ngayong linggo, binanggit ni Warriors head coach Steve Kerr ang pangalan at catchphrase ni Curry sa Democratic National Convention nang bumaril kay Donald Trump. Huwag magtaka kung magsisimulang magbenta si Curry ng merchandise na puno ng catchphrase na ito, mag-isa man iyon o sa pamamagitan ng kanyang napakalaking deal sa Under Armour. Ngunit walang duda na ang kanyang mga paninda ay mabebenta ng napakahusay kung isa sa alang-alang ang kanyang napakalaking katanyagan at apela sa mga tagahanga ng NBA.
Ang kakayahang mapakinabangan ang kanyang tagumpay sa Team USA ay kahanga-hanga dahil ang night-night catchphrase ay tinangkilik na ngayon ng napakaraming tao kaysa noong ginawa niya ito habang naglalaro para sa Golden State Warriors. Kailangan ng Warriors ang kanilang susunod na malaking superstar. Maaari bang humakbang si Jonathan Kuminga sa okasyon? Well, mukhang ganoon ang iniisip ng may-ari na si Joe Lacob. Bagamat nagkaroon siya ng pagkakataong i-upgrade ang roster sa pamamagitan ng pagdaragdag kay Paul George o Lauri Markkanen, ngayong summer, nilinaw ni Lacob na hindi limitado si Kuminga sa anumang trade talks. Wala nang iba pang maiaalok, nabigo siya sa kanyang pagtugis sa dalawang superstar. At ngayong mukhang halos nakatakda na ang roster para sa susunod na season, inaasahang gagawa si Lacob ng $150 million na hakbang para masiguro ang kinabukasan ni JK sa Warriors. Sa pagpasok sa huling taon ng kanyang rookie deal, si Kuminga ay karapat-dapat na pumirma ng 5-year $224 million max rookie extension sa team. At habang ang Warriors ay maaring hindi sigurado na siya ay isang pinakamataas na antas ng player, malamang na panatilihin siya sa Bay Area na may deal na humigit kumulang $150 million. Ang deal na iyon ay nasa parehong ballpark ng $131 million extension na ini-offer ng Timberwolves kay Jaden McDaniels noong summer. Ang paglalaro ng parehong posisyon at pagkakaroon ng bahagyang mas mahusay na produksyon kaysa sa McDaniels noong nakaraang season, ang inaasahang offer para kay Kuminga ay may perpektong kahulugan, bagamat hindi nakuha ng kanyang team ang playoffs. Si Kuminga ay nakakuha ng isang higanteng paglukso nitong nakaraang taon na tumaas ang kanyang average na score sa 16.1 points. Higit pa rito, nagtala siya ng halos 5 rebounds per game at naipakita pa ang kanyang husay sa depensa sa ilang pagkakataon. Ngunit inaasahang mas malaki pa ang gagawin niya ngayong season, higit pa sa tiwala ni Lacob sa kanya. Oo, ayon sa mga ulat, parehong hinahanap ng Clippers at Jazz si JK kapalit ni na PG at Lauri. Ngunit ang tiwala ni Lacob sa binata ang maaring maging dahilan kung bakit wala ni isa sa dalawang star ang nakipagpalit sa Bay Area. At ngayon ang responsibilidad ay nasa balikat ni Kuminga. Papasok na ang breakout season para kay Jonathan Kuminga? Bagamat may option ng Warriors na i-secure si Kuminga sa mga darating na buwan, maaari rin nilang piliin na maghintay ng isa pang taon at magdesisyon sa susunod na summer kapag naging restricted free agent na siya. Marahil iyon ay isang mas matalinong pagpili dahil ang susunod na season ay maaaring patunayan ang tunay na potensyal ng bata. Gayunpaman, tila lubos na naniniwala si Lacob sa forward gaya ng sinabi niya noong unang bahagi ng season na ito. He's been fantastic. Siya ay naging napakahusay. Siya ay isang halimaw. Kung magpapatuloy siya sa paglalaro ng ganito, na sa tingin ko ay i-improve siya sa edad na 21, walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Kaya kung magpasya ang Warriors na hintayin ito, ang susunod na season ay maaaring gumawa o masira ang hinaharap ni Kuminga sa team. Kung lalampas siya sa mga inaasahan at magiging isang star na gusto ng lahat, madaragdagan niya ang kanyang halaga sa market at maaaring makuha ang maximum na extension na gusto niya. Sa kabilang naman, ang isang hindi magandang panahon ay maaaring humantong sa isang mas mababang halagang kontrata. Mukhang nasa sarili niyang mga kamay ang kinabukasan ni JK. Sa tingin mo ba makakarating siya? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.